Magandang umaga po sa bawat isa. Mabuti po ang Lord sa ating buhay. God is great, God is great. So ngayon po ay magbibigay po tayo ng time sa pagsamba at pagluwalhati sa pangalan ng ating Panginoong Jesus. So sa araw po na ito ng linggo ay panibagong panahon ng pagbibigay pugay, pag-alaala at pagkilala sa kapangyarihan ng ating Panginoong Jesucristo sa ating buhay. Kaya po sa araw na ito ay tayo po ay magsama-sama sa lahat po ng mga kapatiran at ang ating mga kasamahan sa church sa Living Word Global Outreach Ministries at sa lahat mga parents ng Living Word Christian School at pati na rin ang mga FB, Facebook friends natin sa buong mundo na kasi may mga international friends din tayo. So, good morning to everyone. God bless us all. Ngayon po ay bibigyan natin ng pansin. Andiyan po sa ating screen yung ating topic ngayong umaga. Titingnan po natin kung paano ang Diyos ay hindi lang makapangyarihan, kundi siya ang personal nating kaibigan, kasama, at tagapagligtas ng ating mga kaluluwa. So the title of the message this morning is entitled, All-Powerful God and Our Heavenly Citizenship. Okay, so in Ephesians chapter 2, I want you to open your Bible, please. Okay, ito po ang sabi. Therefore, remember that formerly you who are Gentiles by birth and called uncircumcised, by those who call themselves the circumcision that done in the body by the hands of men. Verse 12, remember that at the time you were separate from Christ, excluded from citizenship in Israel, and foreigners to the covenants of the promise, without hope and without God in the world. But now in Christ Jesus, you who once were far away have been brought near through the blood of Christ. 14, for he himself is our peace, who has made the two one and has destroyed the barrier, the dividing wall of hostility, by abolishing in his flesh the law with its with its commandments and the regulations. His purpose was to create in himself one new man, and out of the two, thus making peace. And in this one body to reconcile both them to God through the cross, by which he put to death their hostility. He came and preached peace to you who were far away, and peace to those who were near. For through him we both have access to the heavenly, or to the Father by one Spirit. Consequently, verse 19, you are no longer foreigners and aliens, but fellow citizens with God's people and members of God's household. Verse 20, built on the foundation of the apostles and prophets, with Christ Jesus himself as the chief cornerstone. In him, the whole building is joined together and rises to become a holy temple in the Lord. Verse 22, last verse. And in him, you two are being built together to become a dwelling in which God lives by his Spirit. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos Ama, sa umagang ito, dalangin ko po ang pagsama ng iyong Espiritu Santo. Patuloy, O Diyos, na ingatan, samahan at Lord,
kasangkapanan ng iyong presensya. Hayaan niyo, O Diyos, na ang mensahe ito ay gamitin niyo, Panginoon, upang magbigay ng karagdagang kaalaman at, Lord God, maunawaan ang pagkilos at kung paano ang iyong presensya ay naghahari sa aming buhay araw-araw. Purihin kayo, O Diyos, sa iyo namin pinagkakatiwala ang aming sarili, ang inyong likod sa mensahe ito sa matamis na pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Praise the Lord. All-powerful God and our heavenly citizenship. Maraming mga bagay na katanungan sa isip at damdamin natin bilang isang tao na nakatira sa mundong ibabaw na ito. There are a lot of injustices, mga tinatawag na corruption, violence, crime, and many other problems na nararanasan natin. And one of the issue in our days, at kahit sa nakaraan pa, especially now, yung tinatawag na separation between the state and the church, or the church and the state, vice versa. Ang mga ambiguities o yung tinatawag na equivocal expression na paano natin maintindihan bilang isang mamamayan ng isang bansa and a citizen of the heaven, of heaven, of the kingdom of God. Paano natin nire-reconcile to that nasusunod natin ang kalooban ng Diyos at nasusunod din natin ang mandato o ang utos ng ating mga presidente o ng leader ng mga bansa sa ating buhay. Alam niyo mga kapatid, ay nais ko pong tingnan natin kung paano natin ipapamuhay ang ating pananampalataya. Maraming mga kaguluhan, maraming mga kaisipan na nakakaapekto, lalong higit nung dumating ang pandemic na ito sa ating buhay. At hindi natin pwedeng, sa ngayon, hindi natin pwedeng maihiwalay ang ating mga mensahe sa kung paano ang salita ng Diyos ay maia-apply natin sa pang-araw-araw nating buhay simula nung nagsimula. Yan, simula nang nagsimula ang problema o ang krisis na dinadanas ng marami. Sa mga bagay na nakikita ko sa mukha ng ating social media, maraming mga katanungan sa aking isip, sa aking puso, bilang isang sa perspektibo, sa perspektive ng isang mamamayan ng ating bansa, at bilang isang manggagawa o pastor, at bilang isang mag-aaral, yan, isang observant sa ating bansa, ng mga pangyayari sa ating bansa, mga current issues, social issues ng ating republika, ng ating bansa. So, bilang isang manggagawa at bilang isang nangangaral ng salita ng Diyos, one of the challenges that I believe personally as one of my philosophical stand in preaching the word is to put flesh and the blood. The word of God should be caught, madamitan, ng isang isip na guided by the word, isang bibig na nagsasalita, stands for truth, speak the truth, or speak the words, at isang kamay na handang tumulong, puso at kamay na handang mag-extend ng buhay o ng tulong, at isang paa na kumikilos kapag kailangan mong gumalaw at gumawa. So that is one of the great, I believe,
a challenge to every man and women of God. Or, generally, as the believer. Oh. As we all know that on the past, sabi ng Bible, we are called Gentiles. Pag sinabi Gentiles, basically, ang description niyan, mga, di ba, sinabi naman dito, no God, uncircumcised, malinaw sabi rito, di ba? No God, uncircumcised foreigners to the covenants of the promise, without hope, and without God in the world. Yun yung mga, isa pang matindi is yung separate from Christ. So, alam natin na historically, man fall through Adam by means of disobedience. Yung kinain nila yung bunga na nagbibigay ng kaalaman at mabuti, di ba? Sa sin of disobedience. At nagsunod-sunod na yon. At pagdating kay Abraham, si Abraham ay tinawag ng Diyos, at binigyan ng pangitain that he will be the father of many nations. Okay? At meron siya asawa, si Sarah. O kaya lang, sabi nga ng Bible, siya ay maog at hindi able na magkaanak. Kaya nga parang nasa 90 years old, based on the Bible, nasa more than 90 years old siya. Doon siya ay kumbaga sa ano ay natanggap niya yung promise. So alam natin na si Sarah ay sabi niya kay Abraham, okay, yun na kasalanan din ni Sarah, no? Siya pa ang nagsuggest, okay, meron akong maid servant. Sige, magkaroon ka ng anak sa kanya para matupad naman. Kaya yun ang consequence, no? Yung inalaw. Kaya ang problema, marami mukha hindi lang siya isa. Detrimental masyado. Kaya yung consequence, no, na ni Abraham, hanggang ngayon, dala-dala natin. Tingnan niyo maigi, tingnan niyo yung root natin. Mabilis lang to. So, si Abraham, tinabihan niya. Kasi sa pagpayag, sa suggestion ni Sarah din. O ano nangyari? Nung nagkaanak siya kay Agar, yun na, si Ismael. So, nagkaroon na ng dispute within the household. Nung nagkaroon na ng anak si Abraham kay Agar, ito si Agar naging mayabang na, naging hostile na, and demeaning na, indifferent na kay Sarah. Ako ang love ni Abraham, ako ang sabi, anak kami, ganyan. So, to make a long story short, siyempre, siya yung legal wife, di ba? Parang gano'n O ano sabi? Okay. Sige, go. Palayasin niyo ang babaeng yan. Yan, doon na nagsimula ang problema. No? So, palayasin mo yan. At masyado siyang hostile sa akin, indifferent sa akin. Okay? So, binubuli niya ako. So, usap ni Abraham si Agar. Ito na, labas ka muna. Ito ang kailangan mo, okay? Punta kayo sa kabila, sa kabilang bundok. At, yun na. At, gawin mo yung mabuti para sa bata. So, pinapaunan niya ng mga kailangan, lahat, food, maging sa, kung ano man ang kanilang mga monetary trading noong unang panahon. So, pinadala niya siyempre. Okay. Habang nasa daan, si Agar, makikita natin na wala nang pag-asa para sa kanya because he is walking in a journey of limbo, where to go and what to do. So, siyempre nakikita niya puro disyerto. Tumingin na lang siya sa langit at sabi niya, Diyos ko, hindi ko na alam ang gagawin ko sa batang ito. Baka pwedeng iwanan ko na lang siya dito. So, ginawa niya, iniwan niya yung bata. Diba? Kaya nga, yung mga kasabihan na nilalagyan daw ng pag umiiyak daw yung bata, lagyan daw ng gatas. Parang doon kinuha ng mga haka-haka, puro ng mga all fable tales na mga katandaan. No? So, hanggang sa, umupo na lang sa isang tabi sa Agar at tinignan na lang kung ano mangyari sa bata. Wala na, hopeless na siya, hopeless na. Parang, it's a picture of a crisis in her life. Parang, alam niyo kasi, every time may crisis kasi parang ang unang nawawala sa'yo yung hope mo Yung faith mo din hope. No? Kasunod yun
Pag nawala yung faith, kasunod na yung hope. Sabi nga sa pag-aaral, at ito yung ginagamit ko sa aking mga therapeutic counseling and therapeutic training. Ang unang-unang papatay sa tao na pinakamabilis ay hindi yung mag-baril sa ulo o tumalon, mag-suicide o maglaslas ng liig o maglaslas ng pulso. Ang pinakamabilis, hindi yung wala kang pagkain, wala kang tubig. Ang pinakamabilis, wala kang hope. Pag nawala kang hope, naku, maniwala po kayo sa ang bilis niyan. Kasi resulta na lang yung mga suicide na yan. Pag nagkaroon ka ng depression, susunod na yan ay kawalan ng hope. Pag nawalan ka na ng hope, kasunod na yan ay suicide. Ganun po ang ano niyan, kumbaga sa yung cycle niyan. Yung di ba, yung tetrahedron niyan, na kung paano mo maiintindihan ang isang problema ng isang tao. Ngayon, nangyari kay Agar, sobrang lungkot, confused, then depressed, umupo sa isang tabi. And God intervened. No! Don't do that! Yan, parang gano'n. Ingatan mo ang batang yan sapagkat siya'y mag-iisa sa magiging malaking bansa. So yung prophecy. Kanino? Ano pangalan? Sinong anak ni Agar kay Abraham? Si Ishmael. Which is now the people which called the Muslim or in religion, Islam. Yan. So yun po yun. So, ang Islam, okay, at ang anak ni Abraham, okay, di ba? Medyo na-shortcut ko ng konti, pero ito yung point eh. So, si Abraham ay dinalaw ng 3 anghel. Yan. And one of them is the Son of God. Okay, so, sa kabaitan, kaya nga ang kabaitan, malaking bagay yan. Diba? Sabi sa Hebrews 13, gumawa kayo ng mabuti dahil hindi nyo alam, baka anghel lang inyong ginagawa ng mabuti. Hindi nyo alam, baka in the form of man, in the form of flesh, in the form of human personality, God be... Sinabi naman yun, Hebrews 13. Ano yun? Now, so, dinalaw, pinakain niya, welcome niya, inaruga niya, and the Son of Man, the Son of God, the Son of God, ask Him, what do you want me to do to you? At alam niya, na wala silang anak, at andun si Sarah sa likod ng pintuan, by next year, the same time, yan. When we come back, you will have a child. Okay? You will have a son. Okay? Sabi ni Sarah sa likod. Wow! Oh, 90 years old na ako. Paano magkakaanak nito? Yan. Diba? Tapos si Sarah, matanda na. Basta nagbibiro pa nga pagka may kasamang lecture week siya. Matanda na yan. Hindi na yan pwede. So, tawa si Sarah. Okay, the next year, nagkaroon sila ng anak. And they called him, Isaac. Which all name as laughter. Yan, the meaning is laughter. Tawa. Diba mayroon artista na bird tawa ba yun? Bird tawa, yan. So, yun. Kasi kaya siya natawa, hindi siya naniniwala. Hindi siya naniniwala sa sinabi ng Son of God. Natawa siya kasi parang imposible in the flesh. Dahil sabi ng Bible, ang definition, nagsara na yung bahay bata niya, dry na eh. Dry na. But to God is nothing is impossible. It's like what happened to Jesus with Mary. Di ba? So, doon natin makikita that nothing is impossible with God. To God, nothing is impossible if God speaks. Parang kay Elijah lang yan. 3.5 years, may pagkain. Basta ka naman nakakita na may bakery, mayroong water station sa disyerto, at saka, wow, may pastries sa gitna ng Sarifat, di ba? Yun eh. No, because God is an all-powerful God. He created the heavens and the earth, but God always uses people
God always uses instrument. God uses a human channel so that He can work out His purposes and will to mankind, or to each one, to every individual person's purposes and promise. Diba? So, yun eh. So, to make a long story short, ang anak ni Isaac, ni Abraham ay si Isaac, at si Isaac, nagkaanak, okay? At ang isang anak niya ay si Jacob. Yan, si Jacob. At saka si Esau. Si Jacob nagkaanak ng 12, at ang isang anak niya doon ay si Judah na pinanggalingan naman ni Jesus Christ. Yan po. Kaya Jesus is the son of promise, Isaac is the son of promise, and Jesus is the son of promise of the new covenant. He is the one promised by God in Genesis 3:15. Pinrophesy na yan, lalabas yan para iligtas. Diba? Nung nagkasala si Adan at Eva, ang unang binigay ang unang ginawa ni Adan and Eve ay naglagay ng dahon, di ba? Ng malalaking dahon, ginawa nilang damit. Pero it's not, if you try to study the whole context of the Bible, or context of the Bible, the entirety of the Bible, hindi yun nasagot. Kasi human intervention yun, human ano yun part, at kapos ng tao. Ano yung mga ginagawa ng tao para magkaroon ng kaligtasan? Good works. So it will never save you by good works. Adhering to 10 commandments or the law. No, you cannot adhere. Only Jesus Christ have fulfilled the law, Romans 10:4. He is the one fulfill it. Nothing more, nothing less. No one can claim. Okay, because Jesus is the only appointed Son, and Jesus Christ is the only appointed man to God-man, or 1 Timothy 2:5, na siya ang Diyos tao, okay, to mediate between man and God. Malinaw yun. Walang pwede sumaklaw. No one can take the position of the Lord Jesus Christ. Because that is the ultimate plan and the purpose. Why? So, yun na yun. Kaya nung nagkaanak, si Abraham na si Isaac, at lumabas na yung kanyang mga lahi-lahi na yan, at ang dulo ay si Jesus Christ. So, Jesus, okay? So, at si Jesus Christ ay namatay, at namatay si Jesus Christ, at para bigyan tayo ng kaligtasan, at upang mabuhay tayo, at mabuhay sa kalangitan, and in heaven, as long as we are on earth, we are still, okay, man, mortal man, and called heavenly citizens, or heavenly citizen, or citizens of heaven. Ganun lang kasimple yun. No? Sabi nga, may nagtanong sa akin, ilan taon na? Magsi-16 na daw siya. Parang ganun, dual citizenship ka na. Pero pag Kristiyano ka, born again ka, or you're a full gospel Christian believers, okay, of Christ, huwag na natin pag-usapan yun. Kasi minsan nagkakaproblema, yun ang aking, minsan sa totoo lang, parang may righteous anger or holy anger, whatever you call it, na masyadong nagiging religious na yung term, para ba, born again ka, so, hindi ka Pentecostal, ano ka, full gospel ka. Ang gulo na para bang naging denominasyon na. Lahat naman full gospel. If you believe in the Word of God, you are full gospel. Dapat, born again full gospel ka. Christian full gospel ka. You are fundamental Christian full gospel ka. Lahat dapat full gospel. Nangyari, kaya nagkakagulo-gulo, Pentecostal full gospel. Diba? Fundamental full gospel. Lahat tayo, basis natin yan. Ayan. Yun po ang napakamahalaga maintindihan natin bilang mga mananampalataya ng Diyos at ni Kristo. Hindi tayo mananampalataya ng simbahan. Hindi tayo mananampalataya ng pastor. Lalong hindi tayo mananampalataya ng ating denominasyon at ng ating doktrina. We are a believer of God through Jesus Christ, and that Christ was written, John 20, was written.
Okay? Was written in the Bible. John 20 and chapter 21. Nandiyan yan sa dalawa yan. Huh? Was written. Kung isusulat lahat, ang gawa ni Jesus hindi magkakasya ang Biblia. Kaya kinuha lang yung highlights. What is important to your and my and our salvation. So the main course, the main truth that we are mandated is to preach the truth. Kaya nga, si Isaac at saka si Ishmael ay half-brothers. At ang kanilang pinaglalabanan, even up to the present time, ay ang Palestine. Yan. Yung land of promise. Sino ba ang may karapatan? Kami ba ng mga sa lahi ni Isaac ba? Ng mga tinatawag na Christian? Oh? Kasi sa lahi ni Isaac, ang isang makikita natin, dapat maintindihan natin ito, mayroong Judaist. Judaist religion. They are not Christians. But they are, meron ng mga Judaizers, Judaist na na-convert na. Yun ang religion noong unang panahon, nung panahon ni Jesus. Judeans, Judaist. Yun ang religion during the time of Jesus or Judaist. Marami pa. Pero yung main, yun po ang ano, yan sila Nicodemo, yan, mga Judaism yan. Judaist. Okay? So, dahil marami nang naniwala kay Jesus noong time na yun, di ba? Between AD 81 to AD 30 also, so, AD 30 ang Panginoon nag-manifest, okay, sa kanyang public ministry. Okay, doon siya nagpakita ng ministry. So marami ng religion. And during the time, marami nang sumusunod sa Panginoong Jesucristo. Kaya nga siya kinaingita ng mga Pariseo, ng mga Skriba, mga Sadducees, na ano yan, yung mga grupo ng mga paniniwala, magkakaiba po yan, magkakaiba yan. Ha? Pero sila po ay hinabol nila ang Panginoong Jesus. Nagkaisa sila, habulin ng Panginoon. At kinasuhan nila ang Panginoon. Hanggang dinala nila sa Roman government ang kaso niyan. Kaya si Jesus na ating Panginoon ay napako sa krus. Ha? Yun po yun. Kaya sa totoo lang, hindi naman yung cross ang virtue. There's no virtue in the cross. The virtue is on the man hanging on that cross. Kasi yung cross, version yan nila ng electric chair noong unang panahon, ng Linus Prime. Yan ang version nila noon na kapag ikaw ay gumawa ng mga major crimes, ikaw ay ipapako sa krus. Kaya nga, di ba, yung nasa kaliwat kanan ng Panginoon, sabi niya, oy, nagsasalita ka ng kapusungan, ha? Ikaw, karapat-dapat ka mapako. Pero, tama, tayong dalawa, karapat-dapat mapako. Pero itong taong ito, kaya sinuturo siya ang ating Panginoon Jesucristo, wala. Hindi siya katulad natin na kriminal. Tapos sabay tingin kay Jesus, di ba? Ano sabi niya? Panginoon, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong paraiso. Ano sabi ni Jesus Christ? Today, now, today, present, you will be with me in paradise. Bakit? Katabi niya yung paradise. Katabi niya na mismo. Present na yun. Diba? Alam niyo mga kapatid, minsan pag may problema tayo, nakakalimutan natin ng Diyos. Puro tayong mall. Pag marami tayong pera, wala tayong pakialam sa Sunday service. Mamaya na lang, may date pa. Mamaya na lang, mamimili pa ako, ang tawag dito, magmamalling pa ako. Mamaya na lang, hindi na muna. Tinatamad akong gumising. O ngayon, tingnan niyo mga kapatid, na-lockdown tayo for 2 months, may meron pang sinasabi, possible September. Meron pa nagsasabi, possible daw December, kung ano man yan. Tapos meron naman mga hearsay pa na medyo nakakatuwa lang, pero nawa ay huwag magkatotoo. Baka daw abutin pa ng 2022 kung ano man sa eleksyon. Ay, naku po. Ano na kaya ang mukha ng Pilipinas? Ano na kaya ang mukha mo at ang mukha ko? Ano na kaya ang mukha ng ekonomiya natin kung gano'n? Wala gano'n. At kung magkaganon man, ay problema yun. Kaya doon muna tayo sa present. Ang mahalaga, ikaw, ako, tayo. May pananampalataya ka ba sa Diyos? May paniniwala ka ba sa Diyos?
Meron ka bang kapayapaan? Di ba? Malinaw sa amin ang Biblia. Ha? Malinaw sa amin ang Biblia, mga kapatid. Ano sabi dito? Sorry. Okay. Ito yung malinaw na gustong sabihin ng Biblia. Verse 16. And in this one body, to reconcile both of them to God through the cross, by which He put, together. Sorry. Wala ako. Yun. Okay, this one, but to put the cross by which He put to death their hostility. Iba na talaga pag tumatanda, no? Nung bata ko, hindi ganito. Okay, meron lang sa amin, na tumatalon pa yung mata ko. But anyway, tinapos ng Panginoon yung sumpa at ng sakit at kamatayan. Ang kailangan lang ngayon, kapatid, i-appropriate mo yung pangako ng Diyos. Bakit? Siya ang nagbigay sa atin ng kapayapaan. Din yung sabi sa verse 14. For He Himself is our peace, who has made the two and one, has destroyed the barrier of dividing wall of hostility. May kanta, di ba? He is our peace. Parang gano'n. Yun lang, nakalimutan ko na yung sunod. Siya ang ating kapayapaan. Siya ang ating kasama. Nung sinabi niyang, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. At nung sinabi ni Jesus na ating Panginoon, it is finished. All yun. It is finished. So, ibig sabihin, kahit yung mga sakit at karamdaman natin, binayaran na ng Panginoon yan. At huwag lang tayo mag-hyper faith. Alam ako ng Diyos, hindi ako mamamatay. Naku po, nabi na nga, hindi mo mamamatay. Magaling ka pa sa Diyos. Si Jesus nga, natin Panginoon, namatay, ikaw pa. Ay, hindi ako magkakasakit. Mga kapatid, si Job nga nagkasakit. Si Elisha nga nagkasakit. Sabi pa nga doon, nakakamatay na sakit. Di ba? Mga kapatid, kung tayong mabuhay sa hyper faith, false hope yun. Tandaan natin lagi, ang pinangako ng Diyos is abundant life. Abundant life. Yung abundant life na yan, mga kapatid, hindi mo pwede sabihin na magkakaroon ka ng 10 kotse, 2 mansyon. Hyper yun. Di ba? Tandaan natin lagi, tayo ay nasa ilalim ng paghahari na ito, 2 Corinthians 4:4. Ang paghahari na ito, ay itong makasalanang mundo na ito. Kaya nga magulo. Kaya nga pati Kristiyano mga born again, mga pastor, nagdidibati, nag-aaway. Hanggang sa dumating sa point na nagkakaroon ng habulan no? Nagkakaroon ng habulan sa mga bagay. Tingnan mo, mga great man of God. Like si Ravi, Zacarias, at saka si Nabil. No? Cancer. Si Nabil, cancer of the stomach. At saka si Ravi, di ba? Cancer parang sa likod, dun sa kanyang spine. Di ba? Mga great men of God yan. Walang magaling na pastor, walang magaling na Kristiyano pagdating sa mortality na consequence of sin. What is important to us is Acts 13:36. Di ba? That when David died, he served God's purpose in his own generation. Alam niyo, live verse ko po yun. Live verse ko po yun. Sabi ko nga, live verse ko yun. Nobody's perfect. You and I, all of us. Wala pwedeng hypocrite yun. Tingnan yung mga hypocrite na nagturo ng kamay kay Job. Yayabang. Di ba? Ano sabi ng Bible? Kung hindi kayo ipapanalangin ni Job, hindi kayo makaka-release. Hindi kayo madi-deliver. Ano ibig sabihin? Hindi yung deliverance na 10 taong ka nang dinideliver, yung ka pa rin. Naku, mali po yun. Naku, hyper po yun. Hindi po yun. Yeah, that's the wrong concept of deliverance. Hindi po ganun. Once na tinanggap mo ang Panginoong Jesucristo, delivered ka na. Ang kailangan mo na ng araw-araw is to appropriate it. Hindi yung kada linggo, susuka ka na susuka. Suka ka na suka.
Huh? Suka ka ng suka, pagkatapos kailangan ma-deliver ka. Sulat mo lahat ng sakit mo, lahat ng kasalanan mo. Isulat mo, kasalanan ng tatay mo, ng nanay mo. Mga kapatid, naku po. Diba? Sabi ko, teka muna. Ano ba dapat natin isipin dito? O, tingnan niyo po maigi. Gusto ko pong bigyan ng pansin po. Bigyan po natin ng pansin. Kasi minsan lang naman po tayo mabuhay sa mundo. Kaya, ako po ay, sabi ko nga sa Panginoon, Lord, hayaan nyo na gamitin ako sa aking henerasyon. Ano sabi dito? Ito yung ginagamit na marami pa. Pakinggan nyo maigi. Okay. Dito na lang. Verse 4 tayo. You shall not make yourself as an idol in the form of anything in heaven, above, or on earth beneath, or in the waters below. You shall not bow down to them to worship them. For I, the Lord your God, am a jealous God. O, tinan nyo ha? Tinan nyo. Ito yung mga ginagamit ng mga deliverance. Yan ba yan? And I, the Lord your God, am a jealous God, punishing the children for the sin of the fathers to the third and the fourth generation of those who hate me. Siyempre, pag ikaw ay nabuhay sa kasalanan, ikaw ay sumasamba sa Diyos-Diyosan, at ikaw ay sumasamba na sa tao. Die hard ka, die hard. Kahit mali na, die hard ka pa rin. Kahit hindi na tama, die hard ka pa rin. Kahit marami ng mga napapahamak, die hard ka pa rin. O, tao na yun. You're not worshiping a man as an idol. Yun. So, dinadalaw ang katampalasanan of the children to the third and the fourth generation. Yeah, they stop. Yan. Sulat mo. Kasalanan ni lolo mo. Kasalanan ni auntie mo. Kasalanan ni uncle mo. Sorry po tuloy. Sulat mo lahat yan. Sulat mo. Sige. Para ma-deliver ka. Isa-isahin natin. I-approve natin isa-isa. Nagsimula ka ng 1990s. Natapos ka hanggang ngayon, linggo-linggo. Para ganun pa rin. I-approve pa rin. Mga kapatid, alam nyo, ito po. Tinan nyo may niya. Verse 6, ito po ang sagot. Doon sa 4 and 5. But, B-U-T, but. So, ituloy natin ang pangako ng Diyos. Huwag lang tayo tumigil sa verse 5. But, ngunit, subalit, datapwat, pero. Yan. But showing a love, ayan, to 1,000 generations, plural. To those who love me and keep my commandments. Mga kapatid, kanino yun? Sino yung kalooban ng Diyos? What is the will of God? John 6, the will of God is to believe. Okay? Whom the Father have sent. Sino yung sent? Si Jesus Christ. Sino si Jesus Christ? He is the one fulfilled the law. Siya yung nag-fulfill ng law. Minsan hindi ko maintindihan kung ano yung sinusulat na marami sa salita ng Diyos. Hindi ko maintindihan kung ano yung sinasabi ng marami sa salita ng Diyos. Nakakalungkot. Maraming mga tao. Diba? Salita ng salita. Alam niyo ba na kahit kami mga manggagawa, kahit sino pa, any ministers that put fear, manipulating people through fear, manipulating people through deception. Kapatid, magbigay ka ng isang kabang bigas, aani ka, ibigay mo ang milyon mo, aani ka ng milyon-milyon. O yung nangaral, marami ng milyon. Yung nagbigay, away sila mag-asawa. May istorya pong ganyan. Nag-loan yung lalaki ng pambili ng baka para sa kanilang baka at saka yung pangsaka, dalawa yan. So nag-loan. So, nakalinig ng pangaral.
Mga kapatid, pagpapalain ka ng Diyos, dudoblehin ng Diyos. Ano dinali mo, aanihin mo, magtanim ka, mag-ano ka, those who sow sparingly will reap sparingly. Ta-ta-ta-ta-ta. So ito naman, pinigay niya yung kanyang nilong. Hoping na magdoble. 100-fold! O what happened? Pag-uwi, dilubyo ang buhay ng lalaki. May utang na sila na may porsyento. Wala pa si Baka at saka si Kalabaw. At naging Baka sakali, kung okay lang sa asawa niya, binugbog, inaway, at hindi pa pinatulog sa bahay. Ang dami ko po, sa 32 taon, o magta-33 taon na rin naman akong nangangaral. Ang dami ko pong nakita na mga imbalances na mga pag-apply ng salita ng Diyos. Naniniwala ako sa prosperity. Naniniwala ako dyan. Di ba? Yung bahay ni Obed-Edom ng 2 Samuel, pinagpala because the ark was there. I believe. Pero yung context na, pag ikaw naniwala kay Jesus, magiging milyonaryo ka, hindi naman pinangako ng Panginoon yung roses. Hindi pinangako ng Panginoon yung magandang bahay. Ang pinangako ng Panginoon, John 10:10, I give you life and life abundance. Diba? Kaya kita nyo, sige, imagine niyo, halimbawa tumagal ang lockdown hanggang December. Ano yung obserbasyon? Kung tinitingnan natin maigi yung binabasa natin yung trajectory ng problema. Ikaw negosyante ka, puro loan lang yung puhunan mo. Tapos dinidiman ka pa ng mga tauhan mo na sahuran sila o suportahan sila. So may utang ka na, diba? Hindi naman lahat ng negosyante tycoon na nakapondo na sila Yung iba nagsisimula pa lang, malaki nga yung kumpanya nila, pero kaya lumaki, marami silang loans, marami silang binabayaran, marami silang problema. Kahit nga sa school ng Living Word Living Word Christian School buti nga, wala nagtiwala kasi wala tayong pang-prenda Ang hirap daw. Minsan, blessing in disguise pag malakas kang mangutang, malakas kang yung pambayad ng isipin mo. Ngayon, kung ang ipapromise mo lang ay sugal, sabi nga parang gamble lang yan marami ganito, marami ganito. Paano kung wala? Tapos inutang mo lang yung puhunan mo. Di ba? Yung pinagpagawa mo ng mga malalaking mga infrastructure mo at saka yung mga machineries mo sa pabrika mo o kung saan man, kung ano mga klaseng business meron ka. Tapos ang iba, katulad ngayon, iba ang trajectory ng concept, ng learning. Medyo, tawag dito, e-learning. So pagandahan na ngayon ang hinahanap na ng mga tao. Pagandahan na ng sasakyan ng e-learning system platform. Pag sinabi mong e-learning system platform, hindi na pinag-uusapan yung laki ng building dyan. Hindi na pinag-uusapan yung ganda ng classroom mo. Hindi na pinag-uusapan yung laki o lawak ng eskwelahan mo. Ang pinag-uusapan na dyan, yung ganda ng platform mo, e-system learning platform, at saka yung effective digital approach ng learning mo. Kahit nga kami ngayon, even after now, I have a series of training with our school teachers. At least kahit pa paano nasanay na ako sa online training way back pa. Dahil nga sa brain excellence na ina-apply natin sa ating school na rin, tsaka sa school, kahit pa sa church. So, di ba? So, ano yung sitwasyon natin ngayon? Di ba? Paano natin i-apply sa buhay natin? So, huwag tayo masyadong hyper. Tandaan natin lagi, ang pangako ng Diyos is not a bed of roses. But in the bed, there are roses and there are thorns in the roses. Yan ang totoo. Na maraming trials. Yung mga trials and persecution, that is the ingredients of life that will help us grow, mature,
And if you go to different leaders, yung mga magagaling na mga motivational speakers, trainers, they always say, even Jack Ma himself, I am one of the believer of Jack Ma also. Mga magagandang pananaw niya. Siyempre, kung may mali, hindi mo kukunin, no? Throw the bones, take the meat. Okay? Just allow. Just grow. Because a failure in rejection is one of the key elements to success. Without those, you will never go up. Diba? So, huwag natin sabihin, bakit ganito ang buhay? Lagi na lang may problema. Hindi naman lahat ng problema ay dahilan sa pagsubok. May mga problema dahil ikaw o ako ang gumawa nun. Diba? At tandaan natin lagi, mayroon tinatawag na faith, presumption, and foolishness. Sometimes the reason why our life is so hard and difficult, it's because our faith is not balanced. Hyper. So we should look at to the baseline of balanced faith. Diba? And sometimes we act as foolish. Para bang okay lang to? Total naman, isi-isi mo na ako. So we do decision foolishly, action foolishly. And the presumption sometimes, mahal ako ng Diyos! Hindi ako mamamatay. Ay, namatay ka. Ha? Hindi siya mahal ng Diyos. Kapatid, maraming mahal ng Diyos na mamatay. Maraming mahal ng Diyos nagkakasakit. Dahil ang pagkakasakit, marami mo ka. Una, okay, failure to eat balance, nutrients. Teka muna. Para nakatingin kayo sa tiyan ko. Lahat naman tayo dun eh. Karamihan dun. Guilty. Pangalawa, lack of exercise. Teka. Parang hindi ata pinapuwisan. Marami doon guilty. Ano pa? Marami tayo mga pagkakamali. Di ba? Yung mga dahilan sa pagkakasakit natin. Yung kinakain natin ngayon, puro marami na mga mga anong tawag doon? MMG pa tawag nila sa ganun? Mga pampasarap. Sobrang dami na seasoning. Ayun po. Masarap nga, pero cancerous naman. Masarap kumain ng inihaw. Tapos kinakain mo pa yung pinasunog-sunog. Carcinogen. Ay, naku po ang buhay. Mga kapatid. Nako, kung wala ang Diyos, walang silbi ang buhay. Siya, He is our peace. He is our hope. Kaya nga, ang kailangan natin ngayon ay ang pananampalataya na nakatutok sa balancing pananampalataya, hindi presumptuous at hindi foolishness, kundi balanced sound faith, biblically sound faith. Okay. So, sa pagtatapos, dahil lahat naman po tayo ay may katapusan. Alam nyo, mahirap eh. Mahirap yung basta-basta lang tayo nagsasalita ng walang basihan. Kaya nga dapat may mga basihan po tayo. Okay? So, sana ba yung aking text na wala? Yun. So, consequently, you are no longer foreigners and aliens, but fellow citizens with God's people and members of God's house. Mga kapatid, habang nandito tayo sa mundong ito, tayong lahat ay mayroong isang Diyos na nangunguna sa atin, na sumasama sa atin. Okay? Kailangan lang gawin natin. There are many things that are happening in our lives. Ano man ang mangyari, tulad yan, COVID-19, kung ano man yan, hoax man yan, pandemic man yan, totoo man yan, pero isa na totoo sa akin, virus totoo. Pero para sa akin, yung severity of contagion yan, normal lang sa atin yun. Natural lang yan. Masyado lang na magnify
na hollow with B, na sensationalize, na-exaggerate. Hindi ko alam kung ano dahilan. Hindi ko alam. Bahala na kayo umatang kung ano yan. Pero isa lang. Kung bakit pumapangit ang ating buhay is because your choice, your will. It's your choice, okay, that will make us live either in our, kumbaga yung masama, detrimental life, diba? Yung buhay na masalibot, ikaw yun. Huwag mo sisihin ang Diyos. So, our thoughts never intervene. Hindi yan pinakikialaman or manipulated by God. Yung will natin. Yung will, I mean, hindi thoughts, yung will. At yung thoughts, okay, is always influenced by the works of the devil. So God is gracious. God is always gracious to us. Because He allowed His Son, Jesus Christ, to write His own life into the Word, into the paper, plain paper. Through the ink of His precious blood. Yan. And written by the grace, with the hands of grace, so that people can experience peace, joy, and love. So ngayon mga kapatid, paano mo tinitingnan ang buhay? Natatakot ka ba? Na kapag tumagal ang lockdown, wala ka naman magagawa eh. Pag sinabi ng leader na hanggang December tayo, o hanggang September tayo, yung schooling August pa magsisimula daw eh. Pero pag ready na, sabi ng ating Secretary Briones, you can start. If you're ready, if you see that you are prepared for June, then start with June or July, whatever. But because many schools are not yet ready, that's why they settled on August. In August or August 24. Mga kapatid, tumuglo. Ano kinatatakutan mo? Ano ang pananampalataya mo? Kamusta na? Nananalangin ka pa ba? Nagbabasa ka pa ba ng Bible o puro social media na lang ang tinitingnan mo? Kaya ka natatakot? Yung Bible mo ay yung Facebook na? At yung Instagram mo na? Puro ka na lang pa arts, pa selfie. Lahat na yata ng selfie, nagawa mo na. Yung iba naman, nakakatuwa lang. Gusto ko yun. Lahat nakapagluto na, lahat ng klase putahe, yung menu, sarap pa. Sarap kayo niya, na-picture nga lang, bahala ka na. I-text mo na lang sa akin, padala mo kay pastor. Yan, di ba? Okay yun. Yung iba, lahat ng TikTok, ginawa na. Nakasawa lang ang panuunin ng iba eh. Paulit-ulit na lang eh. Yung iba, okay na. Feeling maganda, ewan ko lang. Di ba? O feeling gwapo, okay lang. Mga kapatid, ang importante at napakalaga ngayon ay ang salita ng Diyos. Jesus Christ is our base. He is our home. Kaya ngayong umaga, nais kong tingnan natin ang salita ng Diyos. Manampalataya ka dahil ang Panginoon ay may pangako sa atin. Sabi ng Panginoon, John 16:33, do not be afraid. Have hope. I have overcome the world. In this world, you have a lot of difficulties, hardship, trials. But take heart. I have overcome the world. Dinala niya ang sakit mo. Dinala niya sa kanyang balikat yung cross, yung problema mo. Kung sa tingin mo na wala ka ng trabaho ngayon, kung sa tingin mo wala kang pera ngayon, kung sa tingin mo marami kang babayaran, nagpatong-patong na yung mga babayaran mo at yung interest ng babayaran mo. Kung sa tingin mo, nag-aaway na kayong mag-asawa ngayon dahil
Hindi niyo na alam ang gagawin niyo. Kung sa tingin mo yung mga anak mo ay natatakot na kung paano sila makapag-aral at hindi mo naiisip o hindi mo alam kung ano yung isipin mo, paano pa kaya pag nagtagal ang lockdown ay paano pa kami kakain? Tapos ang dami mong galit sa puso. Galit sa mga ayuda, galit sa kapitbahay, galit sa pamilya mo, galit sa kasamahan mo sa church, galit mo sa sarili mo, galit mo kung saan-saan, sa employer mo. Kapatid, listen to me. Jesus Christ is the only hope in your life. We are as citizens of the heavenlies. You have a powerful God. You must believe that. Now, kung di mo pa tinatanggap ang Panginoong Jesus sa iyong puso, tanggapin mo siya ngayong umaga. At magkakaroon ka ng kapayapaan sa ating puso. Sumunod ka sa panalangin. Pumikit ka, tas itaas mo din dalawang kamay. Sabihin mo, dakilang Diyos, sa umaga ito, tinatanggap kita bilang Panginoon at Hari ng aking buhay. Patawarin po ninyo ako sa lahat ng aking mga kasalanan. Binubuksan ko po ang aking puso. Kinikilala ko po ang aking sarili na makasalanan na nangangailangan ng tagapagligtas. At ikaw yun, Panginoong Jesucristo. Pumasok ka sa aking puso. Maghari ka sa aking buhay. At simula sa umaga nito, kayo na ang aking Diyos, ang aking Panginoon, at Hari ng aking buhay. Salamat po. Linisin niyo ako na yung banal na dugo, Panginoong Jesucristo. Ngayon po, sa lahat ng may karamdaman, ibuhin niyo po ang inyong kamay at kung nakikinig, si Kuya John kahapon ay pinag-pray po ako na mayroong problema sa kanyang pisngi na namaga. Alos tinanggihan na ng doktor, naka-4-5 na doktor, hindi na wala pagkatiwala na lang sa Diyos. Ang kapal, hindi na po maipikit ang kanyang kanang mata. Pero kahapon, at hindi ko pa po napapalap, pero kahapon lang. Pero I believe that God already answers the prayer. Now I want you to put your hands doon sa inyong karamdaman. Sige po. Dakilang Diyos sa oras na ito, Ama, dalahin mo kagalingan sa kanilang katawan. Sa lahat na may mga kaguluhan ng isip, kalungkutan ng puso, kabagabagan at Lord, karamdaman sa kanilang katawan. Right now, in the name of Jesus, I pray for your divine healing, Lord, to move to their bodies right now. You're healed. You are blessed. Let the peace, let the joy be upon your heart and mind right now. In Jesus Christ's name, you're healed. Amen. Now, sa lahat po ng gusto magtanong o meron kayong gusto nyo ng counseling o meron kayong opinion o idea, ay tawag lang po kayo o mag-text sa 0927-338-5738 and 0922-763-0179. Ulitin ko po, para sa counseling, suggestion, question, inquiries, whatever, yun na po, tawag na kayo at pinopromote ko na rin po yung school ng Living Word Christian School. Open na po enrollees. Pwede na po kayong tumawag kay Ma'am Lorna. Okay? Tawagin niyo po siya at mag-request po kayo. Pwede niyo po idaan sa akin yung call at ipapasa ko na lang sa kanya. Ulitin ko po, 0927-338-5738 and 0922-763-0179. So, good morning to everyone. Mabuti ang Diyos at hindi siya lagi nagkukulang. Siya lang kasagutan sa lahat ng ating katanungan at problema. Magandang umaga po sa inyo lahat. Amen.